Ito na po yung opisyal na paninindigan ng gobyerno under President Marcos tungkol po sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea at mga pwede pang mangyari. Matapos po ang masinsinang mga meeting ni Pangulong Marcos, Defense Secretary Teodoro, National Security Advisor at Council si Secretary Anyo, ito po yung opisyal na pahayag ni Secretary Teodoro dahil nga po sa mahalaga kung ano ang mga dapat gawin. Pero ang sinasabi rito, patuloy ang paninindigan ng pamahalaan kahit na marami mga pagsubok dyan nga po sa West Philippine Sea. Good afternoon, ladies and gentlemen. We call this press conference today to update you with events from the President's visit to the Western Command of the Armed Forces of the Philippines in Palawan yesterday. After his talk to the troops, more specifically also to the members of the WESCOM who conducted the RORE mission to Ayungin Shoal last June 17. The President gave his commitment and resolve to support our dedicated and courageous men and women in the armed forces in their fight to defend our territory. As he mentioned in his speech yesterday, and I quote, "History itself can tell that we have never in the Philippines yielded to any foreign power. We owe to our forefathers the duty to keep the freedoms that they fought, bled, and died for, and that they presently enjoy. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit sa kanino man. We would also like to categorically state that our policy in the West Philippine Sea has not changed. As declared by the President in numerous instances, we will not give up an inch, not even a millimeter of our territory to any foreign power. We will continue to defend our territory and exercise sovereign rights thereon as we see fit. We reiterate neither permission nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. The welfare of our troops in the PRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. So yan napakalinaw po ng sinasabi at paninindigan ng ating national government at si Defense Secretary Gibo Teodoro po yung inyong napakinggan dahil nga matapos yung kailang mga meeting at paninindigan po ni Pangulong Marcos kailangang ituloy ang paninindigan nga o ibig sabihin yung paglaban ating panindigan ang West Philippine Sea. Yan, kaya masarap pakinggan ito kasi sa kabila ng mga pagsubok, nandyan pa rin po ang matatag na liderato ng ating Pangulo at ng ating gobyerno. So kailanman, hindi talaga po pwede kahit na anong mangyari o kahit anong mangyari dyan. Yan po yung ating suportahan tayo bilang Pilipino. Kaya muli ko pong hinikayat ang mga Pilipino dito at sa abroad, magkaisa tayong tulungan ng ating gobyerno. At yan ang importanteng na ipapakita sa buong mundo sa international community na yung ating paninindigan simula ay ipagpapatuloy. Yung pangharas, pananakot at pananakop ng China, hindi ho tayo nagpapaapekto at maninindigan. Kukontrolin ang lahat para maiwasan po ang away. Pero hindi ibig sabihin yan ay bibigay tayo. Hindi daw po bibigay ang gobyerno. Hindi ibibigay kahit kanino. Mananatiling ipaglalaban ang ating mga sundalo at ng Philippine government under Philippine law ang ating obligasyon at karapatan. Napakagandang balita niyan. Yan ang lideratong kailangan natin. Sana, sayang kung lahat na lang na naging Pangulo natin ganyan, lahat na naging gobyerno ganyan, baka hindi tayo ginaganito ng China. Inispoil ng mga nakaraang gobyerno ang China, kaya ho lahat nagagawa nila. Ngayon, kaya ho nagkakaroon ng ganyan kasi tayo'y pumapalag na. Nung araw, maraming nangyayari dyan, hindi na papag-usapan dahil hindi tayo pumapalag, hindi natin ipinaglaban, sige-sige lang. Ngayon, kaya lumalabas itong ganito kasi naninindigan na tayo. Kasi may nagsasabing, bakit itong nakaraang gobyerno walang karasan dyan? Paano pinagbibigyan nila? Ano man ang gusto ng China? Nagagawa nila.
ngayon hindi na pwede. Ayaw ni Pangulong Marcos na samantalahin tayo sa ating sarili or agawin sa atin ang ating sariling mga teritoryo. Kaya ho nagkakaroon ng ganyang komosyon, nagkakaroon ng ganyang mainit na tensyon kasi tayo ay naninindigan na. Sa nakaraang mga naggobyerno, wala eh. Maliban lang yung Aquino, pero ibang mga kay Gloria, kay kung ano, wala eh. Yung kay Erap lang, dahil siya yung nagpasadsyad ng barkong BRP Sierra Madre, yan naging parang isla natin doon. Yun lang ang hindi natin makalimutan, noong 1995 pa yun. 19 kailan ba yan? Si Erap naging 1998. Noong panahon, 1999. Nung si Erap ba 1998 naging Pangulo, 1999, nasadsyad yung barkong yan. Yun lang ang hindi natin makalimutan. Pero kay Gloria, wala tayong narinig dyan. Kay Duterte, naging kaibigan masyado. Inabuso. Ngayon, nakikipagkaibigan, pero may sariling paninindigan ang ating gobyerno ngayon. Foreign policy, independent foreign policy, pero meron tayong paninindigan sa territory. Yun ang maganda. Kaya ngayon lumalabas ng ganyang mga harassment kasi pinipigilan na, kinukontra na ng ating gobyerno at mga Pilipino ang patuloy ng pagsisira, paninira, pang-aagaw, pananakop ng China at ng Chinese Coast Guard, People's Liberation Army, kailang mga warship dyan sa West Philippine Sea. So tulungan natin ang ating Pangulo, tulungan natin Secretary Teodoro, ang ating Philippine Military at Coast Guard dito sa isyung ito. Magandang balita ito dahil at least hindi po bumaba ang moral ng ating sundalo at ating gobyerno sa kabila ng karahasan. Yung paninindigan kasi importante yan eh. Yun hong nasa puso ang ipinaglalaban. Nasa puso ang pagmamalasakit sa ating bansa. Importante yun. Huwag na nating pansinin. Huwag na kayong sumali doon sa mga pro-China. Doon sa mga bumabatikos pa sa policy ng gobyerno. Sa mga bumabatikos sa ating pamahalaan at pinagtatanggol po ang China. Yan po yung mga makapili, mga traidor, walang malasakit. Pera-pera lang yung mga yan. Huwag tayong sumama. Dahil ang pera, material na bagay, kikitain mo yan sa maraming pamamaraan at legal na paraan. Okay? Tandaan niyo yung sinasabi natin. Ang naninindigan, may prinsipyo para sa bayan, para sa bansa, yan ay voluntaryong ginagawa. Yung mga bumabatikos sa paninindigan ito ng gobyerno, alam na ninyo kung bakit ginagawa yon. Sila ay alaga ng mga nananakop sa atin. Gumagamit ng impluensya at salapi ang China para linlangin ang mga Pilipino. Ang malungkot nga, gumagamit pa ng mga Pilipino na itinuturing kung may pagkatraidor kasi mas pumapabor sa China nananakop sa atin kaysa sa ating teritoryo at sa ating bansa. Huwag natin samahan yan. Suporta natin ang ating Pangulong Marcos, ang ating gobyerno. Nasa tamang direksyon at paninindigan ang kanilang ginagawa. With Philippine Military at Coast Guard. Sama natin, huwag natin kalimutan kasi ang Coast Guard, sila yung nagpapatupad ng maritime security.